isa na namang masigabong vlog ito. Alam mo ang mangyari? Balak pala nila na iupo si Nograles, si Carlo Nograles bilang mayor ng Davao City dahil madidisqualify si Digong Duterte dahil sa hindi siya na makaka-take out bilang mayor. Yan po ang plano dito kaya pinagpipilitan ni King George Erwin Garcia na hindi pa final ang decision ng Supreme Court na bawal na ang second place na uupo. So yan po ang nakikita natin na plano nila gagawin. So kung ganun ang plano nila gagawin, paano nila gagawin? Gagawa nila ng paraan na hindi maka-take out si Digong Duterte sa ICC bilang mayor. Kung hindi siya maka-take out, good as disqualified siya at papasok kayo nila yung tinatawag na second place rule. Yung second place, ang layo ng boto, pero si Carlo Nograles, ganun po ang gagawin ng balak nila. Papayag ba kayo dyan? O kahit hindi ka didiis, hindi ka papayag sa ganun. Kasi halata naman yan. Unang-una, nagsalita ng Supreme Court na tinanggal na nila ang second place rule na papalit just in case ma-disqualify yung nanalo. Ang sabi po ng Supreme Court, ang second place ay hindi man kailan man magiging first place. Ibig sabihin, actual votes, you cannot reject the existence of the actual votes that were voted for the winner. Although the winner may be disqualified, pero ang kaisipan na yung actual votes ay nagsasabi na mas marami ang bumoto na ayaw sa second place. Kaya igagalang din natin ang will of the people. The will of the people is very obvious, not in favor of the second place. It is always in favor of the first place. At saka kung ma-disqualify man, yun na lang. Wala nang mangyari. Di, election ulit, ganun po dapat ang mangyari. Ganun. Ang dating doktrina, second place, inumpisahan niya doon sa Kasan Makudi Makiling case versus Comelec na dinesisyonan ng dating Chief Justice Lourdes Sereno. Binaliktad na yan nung huling decision na nilabas noong June 19 lang, kaarawan ni Jose Rizal. So yan po ang nangyari. Ang problema, ang malas lang nila ni King George ay nagpalabas ng decision ang Supreme Court na binaliktad na nila ang second place rule. Yun pala ang balak nila, oras na hindi makasumpa si Digong bilang mayor ng Manila, iproklama nilang mayor ay si Carlo Nograles. Ganun po yun. Kita mo, bakit ko nasabi? Nasabi ko yan sapagkat nag-anunsyo si George Erwin Garcia na magsasampa sila ng motion for reconsideration sa decision ng Supreme Court. At ke-questionin nila yung pagbasura ng second place rule. At gusto nila ibalik yung dapat ang second place. Kung sino second place, at kapag ma-disqualify na yung first place, ay dapat mag-apply yung second place. At gusto nila daw kunwari pa, itanong nila sa Supreme Court, halimbawa, bago mag-eleksyon na disqualify, ano ang batas na susundin? Huwag bang iupo ang second place? Halimbawa, during the election, sa araw ng halalan, natanggal, na disqualifying tao, ang second place ba ang ipaupuin o yung by rule of succession kung sino vice mayor, kung mayor pinag-usapan? Bakit? Kung after the election, saka palang ma-disqualify, pwede ba na ang na-disqualify ang second place ang upo? Yan ang kunwari mga tanong nila. Pero bistado po ang plano nila. Kaya, sa totoo lang, bayan, ito na po ang makikita ninyo ang kabastusan ng makikita pag ginawa ito at malamang gagawin nila. Dito mo makikita ang kabastusan ng
mga plano ng mga tao ni Duterte tsaka ni Tamba Luslos. Ngayon, sigurado naman ako na si Tamba Luslos ang tao sa likod niyan. Bakit? Unang-una, kinuha ni Tamba Luslos yung anak ni Abante na bilang spokeswoman. Yung silang mga spokeswoman, kagaya kay Attorney Audi Bokoy. Anong klase mga spokesman kayo? You are supposed to speak for your principals. Dapat magsalita lamang kayo para sa inyong mga amo at magbigay lang kayo ng salita kung anong sinabi ng amo. Huwag kayong magbigay ng opinion kung anong opinion nyo. Mali po 'yan. Mali po 'yan, Attorney Bokoy. Pasensya na, mas matanda ka sa akin pero with due respect to you, mali po 'yan ng dapat nagsalita ka lang kung ano sinabi sa iyo ng principal mo. Hindi ka pwede magbigay ng opinion. Kaya sabihin mo, mali yan, mali yan. Hindi po. Ang sagot na mali yan ay opinion yan. Pero ang sagot na totoo ba yan o hindi, yan ang hindi opinion, kundi kung ano ang nangyari. Nung klase naman kayo, para kay pinahiya mo yung school mo na University of the Philippines, hindi mo makilala kung alin ang opinion, alin ang mga facts, mga nangyari. Dapat, huwag po kayo magbigay ng opinion nyo. Bawal po yan sa spokesman. Siguro narinig naman ako ni spokesman Ganda. Maganda naman siya talaga eh. Si Claire, si Auntie Claire na tinatawag ni Attorney Libay na Auntie Claire. At saka ni Teacher Marky Axe. Pero, in fairness, bright ko na, intelligent si Ma'am Claire. Pero yun lang, Ma'am Claire, ang pag-isip ko sa iyo, huwag ka magbigay ng opinion. Ano lang, magbigay ka lang ng salita kung ano sinabi ni Bongbong Marcos. Hindi yung kung tatanong ka, ano ang gagawin mo kung si Harry ayaw umuwi, tapos sasagutin, we shall wait. Hindi pangit po yun. Sabihin mo lang, wala pang sinabi ang si Bongbong, si Presidente sa akin kung anong gagawin, but definitely, alam naman yan ng mga ni Bongbong na yung mga kapulisan natin alam ang gagawin at saka Department of Justice. So mananalig sa dyan kung anong gagawin. Dapat sana ganun mga sagot. Huwag tayong, kasi pag nagbigay tayo ng opinion, parang nilagay natin sa bunganga ng ating mga amo ang ating salita, which is not good. So ito ngayon, Mr. Erwin Garcia, totoo ba ito? Nang balak mo, ipapatupad mo second place rule para yung second place na si Carlo Nograles ay makaupo bilang mayor ng Davao City? Tingnan natin, ilang boto ba kinuha ni Carlo? Pareho silang talo ng kapatid niya eh. Si Migs. So, kasi magkaibigan sila ni Duterte, ay kumampi pa doon sa kabila, lumaban pa. Dapat hindi na siya, kung gusto niya manalo. Ito. View all. Ito pala, election page. So, local races. Tingnan natin sa Davao. Independent cities. Anong boto? Davao City. Itong mga tumakbo, papakita ko sa inyo. Sinong number 1? Sa botohan. Number 1, Duterte, 662,630. 65.83%. Si Carlo Nograles, 80,852. So, layo. Layo, times 4, times 5, times 6, 6 times 8, 48, times 7, 7 times 8, 8 times 8, 64. Nako, times 8 pa, hindi pa lalampas. Nako, ang kalaban iba, wala. Si Cubos, si Julaine, si Tan. Sa Vice Mayor naman, si Baste, 600 plus votes. Ganon din yung kamag-anak ko, si Bernie Alag, talo.
So anyway, tingnan natin sa first district na congressman. Sa first district, tinalo ni Paulo Duterte si Migs Nograles, 203,000 as against 49,000. So, yung si Labis, 331 lang ang boto. Tapos, ang anak ni Paulo ay nanalo rin sa District 2. Tinalo niya si Javi Garcia Campos. Tapos, sa third district, si Isidro Ungab din ang nanalo. Tinalo niya yung kamag-anak ko rin, si Nunoy Alag. Nako. So, anyway, yan po ang nakita natin sitwasyon. So, there is no other way para maiupo nila si Carlo Nograles. Kundi, ideklara nila na disqualified si Digong Duterte dahil hindi nakapanumpa. So, kailangan talaga ni Duterte na manumpa. Gawan ng abogado niya ng paraan para makasumpa. Ano ang isang gagawin ni Duterte? Sabihin niya kay Attorney Kaufman na mag-motion siya, hingi siya ng request siya sa ICC pretrial chamber to allow the oath-taking inside the jail. At papuntahin doon yung ambassador o consul ng Pilipinas na naka-assign sa Den Haag, no, sa Den Haag sa the Netherlands. So, ayun lang naman ang gagawin niya. So, wag niya nang patagalin pa, dapat pang-motion na. Sa total, sinabi naman ni Gilbert Remulla na anytime pwedeng papasok yung consul sa ICC kung papayag ang ICC, at sinabi pa nga ni Gilbert Remulla na, hindi Gilbert, si John Vic Remulla, na sila ang magbumotion sa ICC na papasukin ang konsul ng Pilipinas para pasumpain na mayor si Digong Duterte. Kasi kung hindi siya makasumpa, automatic, parang walang kandidatong Duterte. So kung parang walang kandidatong Duterte, pwede pagpilitan ni King George Erwin Garcia na ipaupo si Carlo Nograles bilang mayor. So, papayag ba tayo niyan? Well, sa atin is, kung winner, respetuhin natin kahit saan man siya nanggaling na partido. 'Di ba? So, para naman, may pakita naman ni BBM na hindi siya masyado nanggigipit o nang iipit, ay siya na mismo ang magmumove. Sabihan niya yung ambassador ng Pilipinas nandun sa Den Haag, magkaroon ng special appearance at mag-file ng pleading. Mag-request siya sa ICC pretrial chamber judges na payagan sila na papasok sila sa loob ng kulungan at pasumpain at kukunan ng litrato o video ang pagsusumpa sa loob ng Den Haag na jail sa Scheveningen prison wall. So dapat ganun ang gagawin. Okay? So, ang mangyayari, Vicente Ferrer, kung hindi mangyari yan, magiging vice mayor lang si Basti. So, yun ang gagawin nila. So, nevertheless, we can predict that we will discuss that later kung talagang gagawin nila. Pero sa ngayon ay nakikita ko pa lang na masamang balak ni George Erwin Garcia. Si Karl Marx, useless oath, disqualified due to incapacity. Yun nga gagawin nila. So, Renato Diquilato, andyan si Basti, ano ka man, hindi po vice mayor lang po si Basti. Kasi kung incapacity, sabi nga ni Karl Marx, due to incapacity, gamitin nila, ay hindi na ngayon makakapanumpa. Pero kung manumpa siya muna, kahit hindi na siya mag-attend, ibig sabihin nun, tatanggalin lamang siya sa pwesto bilang mayor, pero nakasumpa na siya. Tatanggalin na siya bilang mayor. Ibig sabihin, may mayor. So kung tatanggalin siya, automatic si Basti ang aakyat na mayor. Iba yun sa sitwasyon na hindi siya makasumpa at siyempre, hahanap kayo ng kumilik. Sino panalo? Walang kandidato. Si ano na lang, si Nograles, si Carlo Nograles. Pasumpain nila. If that happens, kahiya-hiya
marami magre-reveal din ng mga DDS niyan. Hindi lang madadagdagan naman ang bilang ng DDS diyan. Tapos si Renato Diquilato, Presi Bunga, dapat si Mayor Basti ang magiging new mayor, wag si Rograles. Yung ang problema nga, Presi, is kung hindi makasumpa si Digong, yan ang problema natin. So Nograles can sit as replacement mayor. Basti becomes mayor by law of succession. Kaya nga po ang Vicente, ang gagawin kasi nila ay nag-motion for reconsideration si George Erwin Garcia sa Supreme Court na tanggalin na yung decision ng Supreme Court na nire-reject ng second placer. So kung mag-motion for reconsideration pa si King George, hindi niya muna susundin ang no second placer rule. So igagawin niyo muna, ipasampain niyo muna, iproklama niyo muna yung second placer, bahala na sila maglaban-laban sa korte. Ganon gagawin niya. Bahala na maglaban-laban, mag-file ng petition dito sa COMELEC. Si Julian's World, naku, magwawala ang mga taga Davao City. Sigurado magwawala yan. Pastor Rodi Rabi, so, buenas noches, Señor Toto. ¿Cómo estos? Buenas noches también, Vicente. Tapos sino pa? Si Bruchas Barutso. Vice Mayor, ang upo, no second placer rule. Ang problema sa no second placer rule, Brucha, ay magpapile ng motion for reconsideration si King George. So kung magpapile ng motion for reconsideration, hindi pa maipapatupad. Ang ipapatupad ay yung present rule na may second placer rule. Talagang gusto ng admin na ito na burahin ang mga Duterte sa politika. So gano'n na nga po. Kung kaya lang, bakit hindi gagawin? Pero anyway, yan lang po ang aking pangamba na nakikita ko dahil po aapila ng motion for reconsideration si George Erwin Garcia at iupo niya rin si Benny Abante. Si George na lang gawin mayor ng Davao. Sobra na pwede na kay Lulong Buwaya. Yun. So, with that, good evening. Magandang gabi po mga kababayan ko. Buenas noches. Magandang gabi. Marayaw dum. Maradyaw nga duyom. Maayong gabi, mayad nga gabi, mayap abengi, so maray na banggi sa inyong lahat. Masantos yalabi sa mga kamag-anak ko sa Pangasinan. Magandang gabi po sa lahat.